Ito po ha, nagbigay ng paliwanag, ito pong si former Senator Antonio Trillanes patungkol po dito sa nangyaring kaguluhan sa loob po ng Senado. At ayon po sa kanya mga kababayan, ito po ay pakana lamang ni Bato de la Rosa at netong si Alan Peter Cayetano para maipuslit, maitakas etong si Senator Bato. So ngayon ito, pakinggan po natin to mga kababayan. Special coverage ng DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio at DZMM Digital. Nakakamin ni Antonio Sani Trillanes. Senator, good evening. Si Peter Atrica po dito sa DZMM. Good evening po sa inyo, kasamang Peter at kay Ms. Rica. Hi, Okay. Sentry. Salamat po. Oh, thank you for answering our call. Senator, ang unang tanong namin ano ang reaction po ninyo dito sa mga kagulat-gulat na pangyayari sa Yan. Senado in the past few hours? Unang po, nakakabahala ito, no? Kasi na umaabot tayo sa ganitong punto. Mm. At alam nyo ho, lahat itong gulo na yan can be avoided kung susuko na lang si Bato. At Tama. surrender niya yung sarili niya. Parang mas importante pa yung buhay niya, kung sino man, kaysa dun sa kung sino man yung mabibiktima dyan, no? So, having said that, base dun sa mga impormasyon po na nakakalap natin, ito ay isang senaryo nung grupo nila Alan Cayetano at Bato de la Rosa. They're sowing chaos at yung para mag-gain sila ng sympathy. Kasi wala hong government forces sa loob ng Senado po. Yeah, let me clear that up, Senator Sani. Are you saying na baka staged lang yung mga putukan na nangyari kanina? Base po sa mga impormasyon na dumarating, gano'n na nga. Kasi nung una, nakakabahala dahil ano ba ito? Misencounter, ano ba yung friendly fire, accidental fire? So obviously not. Tapos nakita natin yung mga video na malalakas yung putok, ano? So concerned tayo na kung sino bang nahagip dyan. But then, ito na, when the smoke cleared, ang lumalabas, wala pong mga government forces involved dyan. Kundi Di sa madalit salita, drama nga lang talaga mga kababayan. Pero kanina nagsalita na si ito kasi kagabi pang interview to ni former Senator Antonio Trillanes. Pinapakita ko lang kasi sa inyo mga kababayan. Kasi nga kahit siya dismayado din sa nangyayari. Ano po, dahil nga kung sumuko na lang, kung isinurrender na lang, at kung hindi pinrotektahan ni Alan Peter Cayetano itong si Bato de la Rosa, walang kaguluhan na mangyayaring ganyan sa Senado at walang dramang ganyan sa Senado mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Obvious na drama lang talaga. Kita niyo naman kung ano yung naging resulta ng dramang to. Nakapuslit at nakatakas si Senator Bato de la Rosa. Sila lang na mga nandiyan sa Senado, na mga magkakakampi. Kaya hindi po malayo na isa senaryo para mapalakas yung kanilang posisyon sa korte or sa publiko, mag-gain sila ng sympathy. Pero the investigations later on would bear this out. Malalaman kung saan pinutok yan. Kasi it's supposed to be, kung nagputukan yan, meron kang dinadirect na kung saan mo dinadirect yung barrel mo. Wala pong nasaktan, wala pong nasugatan. Fortunately. Kaya nga, yun lang ang senaryo may isip natin dito. Kasi sa dami ng putok na yun, tapos wala pong tinamaan, baka gimmick ito nila Cayetano. Even a misencounter. Gimmick naman talaga ni Cayetano. Tama itong sinasabi dito mga kababayan ni former Senator Antonio Trillanes. Gimmick lang talaga ni Cayetano yan at saka ni Bato de la Rosa. Dahil nga, nangyari, naging resulta? Di ba? Nakatakas si Senator Bato o di nagtagumpay si Cayetano. Can be ruled out, is that what you're saying? Wala pong tinamaan Tama. Wala pong biktima sa dami ho ng putok na yun. Saka yung close quarter, imposible ho Hindi ko maisip. Oho. Ang dami pong security detail dito, iba-ibang ahensya ng gobyerno ang naroon sa premises nung nagsimula po ang putukan. Iilang lang naman po yung sinasabi nilang armadong grupo, miyembro ng armadong grupo na nagpaputok nga po, pero walang nahuli, walang na-detain, hindi natin identify kung sino ang gunman. Ang pinakatanong ko po dito, bakit kailangang magturuan ng blame ng ating mga government agencies instead of finding a united... At saka kita nyo ba mga kababayan, kagabi yung nagba-viral ngayon na litrato ni na John Vic Rimulya, ni na Alan Peter Cayetano, ni na Robin Padilla, yung kumakain sila doon sa lamesa. 'Di ba? Kita nyo nagtatawanan pa sila. Saka nakakita na may kaguluhan na nangyayari, nagtatawanan pa yung mga senador doon sa loob habang kakwentuhan yung sekretary ng DILG. Diba? Kung yan may kaguluhan, tarantang-taranta sila. Takot na takot sila mga kababayan. At mas lalong hindi nila iisiping mag-live at gumawa ng kahit na anong dahilan para mas lalo silang mapahamak.
Pero nakakapagtaka po talaga dito, mukhang tuwan-tuwa pa sila sa nangyayari, naputukan doon sa labas. Anyway, tuloy pa natin. Having a united front, nahanapin natin kung sino ba itong nagsimulang magpaputok kanina. Sige po, ito po, Ms. Rica, i-clarify ko lang. Ang sinasabi lang po natin, wala pong arresting teams na nasa loob. Para maliwanag po sa publiko, wala pong arresting teams na nasa loob. Whether NBI man yan, PNP, AP, wala po. Ang nasa loob ay yung security detail ng PNP na naka-assign sa Senado, yung Marine Company na naka-assign sa Senado, yung mga security detail ng mga senador, at yung Senate Security, yung sa Office of the Sergeant at Arms. Sila magkakakampi po yun. Wala pong kalaban dyan. So yung sinasabi niyo po, sa dami ng putok na yun, dapat meron nakabulagta doon, pero fortunately wala po. But still, dapat sino nagputukan? Di ba? Wala ho eh. Dapat meron ng hinuli dyan, nakagapos dyan, o di ho ba? Dapat yung media dinadirect na kung saan tumama yung mga anong pader yung tinamaan. Tama. Opo, ang bagong information po. At saka isa dito mga kababayan, dapat may mga bodycam yung taga-USAA at may mga bodycam din yung mga taga-NBI para kita ng taong bayan kung ano po ba talaga ang totoong nangyari dyan. Ang totoong insidente na nangyari dyan mga kababayan. At kung bakit biglaan itong ginawang pagpapabida nitong mga taga-USAA. Ano po dapat talaga may mga bodycam, dapat i-required na nila yan ngayon para kung sakaling may susunod na insidente mangyayaring ganyan, alam ng taong bayan kung ano nangyari. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Po meron daw mga... Pero para sa akin mga kababayan ngayon lang ako nakakita sa buong buhay ko na may ganyang kaguluhang nangyayari na, pero yung mga senator sa loob, masasaya pa, nagtatawanan pa. Diba? Pero doon sa mga live nila, oo, taranta sila, nalulungkot sila. Pero doon sa kuha ng mga picture na kumakalat ngayon, grabe ang sasaya nila nagkikwentuhan mga kababayan. Bullet marks yung GSIS. Yung sabi ng mga nakausap namin kanina na yun ang tinamaan ng mga bala na which presumably galing sa side ng Senate. So yun na ako, ibig sabihin pinutok nila sa labas na walang taong tinitira, kundi nag-show lang ng chaos. Okay. All right. Ba? Opo. Senator Sani, kahapon, you were calling out Secretary John Vic Remulla, no, na sabi nga ninyo, ano pang ginagawa, hinihintay ninyo. Now, nandun po ngayon sa Senado si Secretary John Vic because sila po at kasama ang PNP ang nagsisecure, no, after a talk with Senate President Alan Peter Cayetano na mag-secure ng Senate premises. How does that impact the role na inaasahan ninyo na ipatutupad ni Secretary John Vic? Ganito po ang isang katanungan sa kanya. Sinisecure nyo from what? Di ba? Sa mga mga akyat bahay gang o ano ba? Kanino sinusecure? Kasi, di ba, gobyerno siya, binabantayan nyo sila kanino? Para saan? Di ba? Meron siyang... Yan ang malaking tanong ngayon mga kababayan kay Secretary John Vic. Di ba sinasabi nila sinasabi niya mga kababayan kagabi na naparito ko hindi para arestuhin si Bato, kundi para protektahan yung mga senator at para protektahan mga kababayan si Bato. Ngayon ang tanong dito, kanino mo po protektahan si Bato? Kanino mo po protektahan yung mga senator? Di ba mga kababayan, sino ba kaaway nyo dyan? Yan ang malaking tanong talaga dyan mga kababayan. Mandato. I-implement niya yung batas. Anong nasa batas? May valid warrant dito, tapos may RA 9851 siya na nakalagay doon, na i-apprehend yun. So paano yun? Tama yung tama din yung tanong dito ni former Senator Antonio Trillanes. Kanino nga naman pinoprotektahan ni Secretary John Vic yung mga senator at yung mga etong si Senator Bato. 'Di ba? So literal nga nahalatang protector nga mga kababayan. Sino ho bang kakampi talaga nito ni Secretary Remulla? And even PNP Chief Nartates po nandun din sa Senado ngayon. So yun na nga po, ano na ang estado ng valid warrant na isi-serve ng NBI. Di ba? So, sinisecure nila si Bato? Pinoproteksyon na nila? Kailangan, wala akong definition. Pero may nag-comment dito, Jay, kunyari na patunayan na yung 13 Judas ang nagpatakas kay Bato. Papatalsikin ba? Mag-i-elect ba ng bago? Wala tayong magagawa dyan mga kababayan. Sila pa rin ang magiging senator. Depende na lang kung magagalit ang taong bayan. Ito po yung opinion ko lang Depende na lang kung taong bayan ang magpapaalis sa kanila. Ang maliwanag lang dito, nakapag-press ko yun ay komento ko lang mga kababayan at opinion ko lang, pero hindi po yan panghihikayat ng sedisyon o kung ano man. Sinasabi ko lang yung totoo na totoo naman talaga. Mawawala sila sa pwesto kung taong bayan na magpapaalis sa kanila. Si Sec John Vic. Kung yun ang objective niya,
nagawa po niya ulit yun. Opo. I'd like to get Tama. your thoughts, Sentry, dun sa statement kanina ni ng lawyer ni Senator Bato, no, na si Attorney Jimmy Bondoc, na sinasabi nga na tomorrow they will definitely be filing something in the court. Possibly dahil sa nangyari kanina, they might use what happened earlier to urge the Supreme Court to finally release a TRO. Your thoughts on this, please? Yun na nga po mismo ang sinasabi ko. Di ba mga kababayan, grabe yung ginawa nila, talagang drama, no? Para mapalakas nila yung position po nila sa sa Korte Suprema at para maka-gain sila ng sympathy. May mga pa kanina na itong si Senator Amy nagla-live stream siya na sinusugod na raw sila pero nakangiti siya eh. May problema tayo doon. Anyway, ano yung sabi ni former Senator Antonio Trillanes dito? Naka-live si Senator Amy Marcos, mga kababayan, pero nakangiti pa. At saka ito pa yung isa sa napansin ko dito. Wait lang ha, pakita ko nga sa inyo. Parang mayroon ako ditong copy nun eh. Basahin lang natin to saglit ha. O live, Alan Peter Cayetano giving a press con, napipikon and nagkakandawa buhol-buhol, dila niya. Ginigisa siya ng mga journalists for inconsistency and contradiction. Go, saludo talaga sa mga reporters natin. Ayun, sabi dito mga kababayan. Mamaya pag-usapan natin yan. Anyway, may nakita akong dito kanina na talagang nakakahiya si Amy Marcos, mga kababayan. Asan ba yon? Ay hindi, mamaya na lang. Sa next live. Anyway, tuloy natin to. Marami hong butas itong senaryo na to. But, Pero nagtataka ko dito, Opo. dapat, doon na pumasok na itong DILG at PNP, dapat ora mismo hinanap nila yung kung sino yun, sino yung nagpaputok. Dapat at the very least ma-identify nyo man lang yun. Opo. Tama. So, Senator, Hindi, yun din ang sabi ni Atty. Carlo Ibanez, mga kababayan. Kapag ka may putukang ganyan na insidente, dapat ang ginagawa talaga dyan, pinapalabas ng tao, and then unang-una, tinatanong mga kababayan kung sino yung nagpapaputok. At pangalawa, hindi ginagalaw yung mga ebidensya sa nangyaring putukan na yan. Ang nangyari dyan, mga kababayan, dumating na lahat-lahat. Si John Vic Remulla, wala man lang nangyaring paghahanap kung sino man yung nagpaputok. Sunny, yeah, we hear you. Ang mukhang nangyayari ngayon, and this is just an interpretation, dahil nagpahayag din si Pangulong Bongbong Marcos kanina na kalma lang at walang mag-i-issue at walang mag-i-implement ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Mukhang lahat ay naghihintay kung ano ang mangyayari at magiging desisyon ng Korte Suprema after yung pong hiling nila na magkomento ang gobyerno sa loob ng 72 hours. Do you feel na ito po yung senaryo na wala munang gagalaw, maghintay muna tayo ng sasabihin ng Korte Suprema? Do you agree with that? Yan naman po, wala naman po tayong issue dyan. So, yan, para talagang maliwanag, para walang issue, sige, edi antayin natin. Ngayon, walang TRO, so wala na nagpipigil. Pero kung aantayin, kung ilang araw man lang naman yan, 3 days o 6 days, wala namang rush, Kumbaga yung ICC, mag-aantay yun. Hanggang kailan? Hindi mo mawala yun. O sige, pagbigyan ito. Pero yung magke-create sila ng senaryo na ganyan, basang-basa po, Kasi, based dun sa aking mga information na nakalap, wala talagang arresting teams within the vicinity. Wala talagang arresting team, mga kababayan, nung gabing yun. Ang nagkataon lang talaga, mga kababayan, na nag-request ng NBI, mga kababayan, ito pong si Veloso ng JSIS para po protektahan yung premises. Ewan ko dito kay Aplaska kung bakit ba ito nagpaputok agad, mga kababayan. Pwede niya naman sanang kausapin yung taga-NBI. Ang nangyari, bigla siyang nagpaputok agad. Sa loob ng Senado, wala talaga. Sila magkakakampi doon. Tapos ngayon, wala tayong nakitang tinamaan ng bala, wala tayong na-identify kung sino yung nagpaputok. Sa dami ng putok na yun, malapit lang yung yan. It's not as if it's from outside the building. So talaga maliwanag ito na senaryo ito. Okay. Precisely para doon sa ipafile nila bukas. There will be a simultaneous investigation daw po, Senator Sunny, na gagawin ng the Senate OSAA and the PNP. So magkahiwalay pero sabay, So we will wait for that. In the meantime, gusto ko lang pong idagdag itong katanungan na meron na po ba kayong information din na di umano ay lalabas na rin ng warrant of arrest for several other persons of interest sa ICC? Wala pa po. Wala pa pong warrant yung iba. Okay. Yung kay Bongo po, darating yan pero mga ilang buwan pa. Yan! Tapos kay General Albayalde, ganun din po. So, wala hong pending na sealed warrant. Okay. All right. So, may tinanong din sa akin about kay Sara Duterte. Sara Duterte hindi binibuild up yung case niya. So, there won't be any warrant that is forthcoming para sa she is concerned. So, objectively, sabi ko nga, even if I feel otherwise, but that's the information I'm getting,
she won't get any warrant. Kasama din pala mga kababayan si Sara Duterte talaga. Kasama din pala. Si Aguirre, he won't get any warrant. Ang kumaga, ang medyo namumuro na or mabubuo na ay yung kay Senator Bongo, tapos kay General Albayalde, pero that's still several months away. Aha, okay. Very good. So one last na lang po, Senator Sunny. So what does tomorrow has in store for you? Ano po ang mga balak niyong gawin in the next 2 days or so? Mag-aantay lang po tayo ng mga developments, pero for sure yung ICC ay kompleto na yung mga hinahanap yung sa government as far as the arrest is concerned. Ako, I still insist na yung ginawa kay Duterte should be applied kay Bato. Wala dapat difference yun. So, wala nakitang mali doon, wala nag-declare na illegal yon, so pwedeng gawin yon, pwedeng ulitin yon. So abangan lang natin yan, pag humupa na yung sitwasyon, pagka naubusan na sila ng gimmick, edi eventually haharapin niya yung kulungan na yan. Okay. Ayan. Di ba mga kababayan? Tama lang din yung mga sinabi dito ni former Senator Antonio Trillanes. Isang malaking drama po talaga yan. At kita nyo naman kung ano yung kinalabasan ng drama na yan. Nakatakas itong si Senator Bato de la Rosa at itinakas allegedly ni Senator Robin Hood Padilla, mga kababayan. At ngayon, hindi na alam kung saan nahagilapin itong si Senator Bato de la Rosa. So pwede pa naman ulit lumitaw yang si Senator Bato, mga kababayan, once na magkaroon ng impeachment trial dito po kay Sara Duterte. Ano po sa impeachment ni Sara Duterte kapag ka nagkaroon na ng botohan. So ngayon, mga kababayan, para sa akin, talagang isang malaking drama lang talaga ito at ang Senado ngayon ay nahaharap sa matinding kahihiyan, mga kababayan, at ang reputasyon ng Senado ay papunta na sa lusak, mga kababayan. Ika nga, papunta na sa pusali, sa putikan ang Senado dahil sa pinaggagawa ng kampo ni Senator Bato de la Rosa at nitong sina Alan Peter Cayetano. Kasi buhat nung naging Senate President, si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, kita nyo, unang upo pa lang niya, nagkaroon na agad ng kaguluhan. May mga kaguluhan na agad na ganyan. So ibig sabihin, yan ay pangitain na palpak na po talaga. Ano po ang pamumuno ni Alan Peter Cayetano bilang Senate President diyan po sa Senado. So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po sa mga paliwanag na yan ni former Senator Antonio Trillanes. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan.